What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Yan, hello guys, good afternoon mga syalak. Kakauwi ko lang galing Kentucky. Pumunta kami ni Ate Vanessa, yung colleagues ko, papuntang Newport, Kentucky kasi tinapos ko yung aking anong tawag doon? Background check for my license endorsement kasi yun na lang kasi yung aking kulang sa aking Texas license endorsement. Tapos after noon, magagrantan na ako ng license, inshallah. 'Di ba? Inshallah, sana naman no, magrantan na tayo ng endorsement. Saan ba? Parang ganyan ba? Ganyan siguro. Ay, parang ang ano pa ngayon. Parang medyo maano pa ngayon na. Ano ata eh. Medyo maano pa. Parang medyo may araw pa. Hindi pa siya maano talaga. Medyo matindi pa yung sikat ng araw dito guys. Pero okay naman. Yan, lumabas ako kasi medyo mainit-init ngayon. Gusto ko magpainit. Charis, gusto magpainit. Siyala, uminit kasi yung ulo. Charis, di naman. Kakagaling lang natin ng tapos init agad ang ulo. Di naman. Siyala, kumigop muna tayo ng kape. Sabi nga ng isa sa ating mga subscriber, yung may tunog. Humigop ka muna, Nurse Can, ulit ng kape, yung may tunog. Eto, para sa'yo to. Shalak. Ayan. Yeah. Meron akong napansing comment dito. Ayokong mag-proliferate ito. Mag-proliferate. English. Ayokong yung parang magkalat or naman yung reason kung bakit tayo nagpa-vlog. Nagba-vlog tayo is to inspire, motivate people. And for me, para hindi naman sa pasinungalingan, pero patunayan na yung mga myth about bills, about having a double job here in America as a nurse, about hirap ng buhay dito, na hindi ka makakaipon at masasayang lang ang perang pinaghirapan para ipanggastos mo para matupad ang iyong American dream ay mali. Maling-mali. Hindi masasayang kasi worth it na worth it. Yun ang mga rason kung bakit ako nag-vlog, 'di ba? At ipakita sa inyo yung muscle ko. Yun yung charis, joke lang yun. Baka na naman. Meron na magsabi na, Diyos ko Lord, nalingaw kami sa last vlog ni Nurse Can. Diyos ko Lord, ano ba yung meaning ng lingaw? Hindi ko alam kung anong meaning ng lingaw. Baka na value or na ewan natin. Basta, shalak. Anyway, basahin ko itong comment na to para sa inyo. Ganyan naman talaga. Ito yung comment na doon sa video ko na pinost ko about Nurse Can living paycheck to paycheck, ? Living paycheck to paycheck. Kaya nga ako nilagyan ng question mark because it is in the form of question. I did not say kung pinanood man niya or hindi yung video or not. Meron mga iba kasi parang nagko-comment na lang bigla-bigla nang hindi naiintindihan yung laman ng video, 'di ba? For me, sa mga nagko-comment, people don't have the right to comment in a specific video if hindi nila napanood
or hindi nila naintindihan yung video na pinanood nila or kinokomentan nila. That is only my opinion, ha. So they don't have the right, excuse me, charis. 'Di ba? Kung ayaw mong panoorin, wag ka na lang mag-comment, 'di ba? Kasi ang purpose ng video na to is para pasinungalingan na paycheck to paycheck ang kabuhayan o ang pamumuhay ng mga Conars natin dito unless meron namang exemption doon, unless they don't know how to handle their bills properly, 'di ba? Yun yung sinasabi ko. Living paycheck to paycheck, yung mga Conars nating hindi marunong mag-handle ng kanilang bills. Yung parang the sole purpose kung bakit pumunta sila dito sa Amerika is para ipakita sa buong mundo na nandito na sila sa Amerika. American girl na ang mga lukaret. Charis, joke lang yon. O kaya gustong magpa-impress sa mga kaibigan. Yon. So yon yung mga living paycheck to paycheck. Pero sa mga Conars natin na malawak yung kaalaman pagdating sa pera, bago pa lang mapunta dito at nag-aim na magkaroon ng financial stability in the future, yon ang hindi living paycheck to paycheck. Now, sagutin nga natin yung pangutana. Ito, yung living paycheck to paycheck na parang puro bills daw tayo dito. Nabasa ko na ba yung comment? Hindi ko pa ata nabasa. Basahin ko ulit. Ganyan naman talaga ang buhay dyan sa Western countries. Magiging isang kahig, isang tuka ka dyan. Walang katapusang bills, kailangan mag-double job. The only best thing lang dyan is free quality education hanggang high school kung may mga anak na nag-aaral. This is the misconception that I have received or yung nalaman ko bago pa ako pumunta dito sa Amerika. The only benefits is kung meron kang anak na mag-aaral mula elementary, kindergarten hanggang high school because education is free and the rest, survival na lang, bills, bills, bills. Pero, hindi ako nakinig sa mga bangag at walang alam na tao na nagsasabing puro bills lang dito at yung only benefits ng pag-Amerika ay high school education lamang para sa mga anak natin. Yes, that is one of the, English. Tagalogin na lang nga. Isa yun sa mga magandang benefits. Because of course, maganda ang education system dito sa Amerika. Maganda yung free education from elementary to high school. That is one of the big benefits. Pero hindi lang yun yung benefits na makukuha nyo pag nagpunta kayo dito sa Amerika. Eh kung ganun lang pala yung benefits, dapat yung mga single na katulad ko ay hindi na pala pumunta ng Amerika. Yung mga single na katulad ko na walang anak ay hindi na pala dapat pumunta ng Amerika. Kasi kung yun lang yung benefits, parang magiging walang kwenta yung pagpunta ko sa Amerika. Nandito ako sa Amerika ngayon kasi hindi ako nakinig, again, sa mga bangag na walang alam. Yung mga nagsasabi ng ganon is either mga taong nasa Middle East at nakarinig lamang ng mga information sa kanilang relatives na nagsasabi ng, "There's no money in America, why come here? Shut up!" English na naman. Naitawid natin yun in fairness. So yun, imagine ninyo, kung nakinig ako sa mga ganong tao, wala ako dito ngayon sa Amerika. At alam ninyo kung sino yung relatives, yung source ng information na yun, yun yung mga taong,
hindi nurse dito sa Amerika. Kung nurse kayo sa Middle East, tapos nakinig kayo sa relatives, hindi ko naman sa minamaliit ha, as in, mawalang galang na po sa lahat ng mga subscriber natin na hindi nurse or hindi professional na dumating dito sa Amerika. Okay? Ikaw na nurse na nasa Amerika, nakinig ka sa isang muchacha na dito nagtatrabaho sa Amerika at sinabing walang money sa Amerika at puro bills lang kami, ako na ang unang magsasabi sa'yo na ikaw na ang pinaka-top 1. Bibigyan kita ng 100% score, kara-karaka sa iyong exam. Ikaw ang top 1 sa katangahan. Charisok lang yun. Diba? So, yung pagdo-double job naman, 2 taon na ako dito sa Amerika. Never I have experienced double job. Never. No double job. Kasi, kayang-kaya, mga beshi. Kayang-kaya mong magtrabaho. Besh, magdo-double job pa ba tayo? 36 hours per week nga, hindi na kaya yung kastresan. Charisa. Diba? 36 hours nga, hindi ko na kayang ubusin yung pera ko sa bulsa ko. Ano pa kaya yung mag-double job ako? Di nagkaroon pa ako ng isang problema kung paano ko uubusin yung pera ko, di ba? Charis, joke lang yun. Naku, matitrigger talaga itong nag-comment na to. Shalak. O diba, 36 hours nga. Ito, masinsinang tayo. 36 hours lang nga. Sobra-sobra na para sa aking bills. Magdo-double job pa ba ako? Definitely not. 'Di ba? Nasabi ko nga sa inyo na halos 30 to 40% lamang ng aking net income ang napupunta sa bills. The rest are savings. Saan ka pa? 'Di ba? Oh, 'di ba? Ano pa kaya yung mga mag-asawang nurse pareho? 'Di ba? Tapos, mas mataas pa yung experience kesa sa akin. Nasa magandang lugar, nasa magandang area. Ano kaya yung buhay nila? Di mas sobrang ganda kesa sa akin. Ako nga, as in, sobrang thankful na ako sa rate ko ngayon or sa kalagayan ko ngayon. Pero lilipat tayo ng Texas ha. Thankful na ako. Ano pa kaya yung ibang mga kunars natin? Guys, sa 2 taon ko dito or 2 years and 6 months ko dito sa Amerika na, nakapag-travel na ako sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga states na ang napuntahan ko dito sa Amerika, and inshallah, marami pa tayong mapupuntahan. Diba? Basta, sana, pag pumunta naman tayo ng ibang states, yung may na tayo, yung may kasama na, yung meron na tayong ka-holding hands. Charis, joke lang yun. Nag-ano ka na naman ka, kung ano-ano na namang iniisip mo. Charis. Sana may na tayo, yung parang may apam na tayo, no? Charis, joke lang yun. Shalak. Ayun, humigop muna tayo ng kape, guys. Kasi parang pinagpapawisan na yung aking kilikili. Shalak. Yeah, kapag coffee tayo. So yun guys, hindi ko kailangan mag-double job dito kasi sapat na sapat ang kinikita ko. 'Di ba? Walang katapusang bills. For me, natatapos ang bills. Why? Because yung mga kunars natin na, for example, sooner or later, yung mga car nila, matatapos na nilang bayaran. Wala nang bills for car. Hindi naman sa sinasabi kong hindi matatapos ang bills. But the more that you progress here, like 2 years, 5 years, 7 years, or naka 10 years ka na dito, your bills will be lessened. Some of us, after 15 or 20 years, have already paid off their car, have already paid off their
kinikilabutan ako because sana ma-achieve din natin or mapunta din tayo doon sa ganong kalagayan. Yung mga Conars natin na 10 to 15 years na dito, some of them have already paid off their car at that time after 15 or 20 years, have already paid off their houses, have already paid off most of their bills. And ang natitira na lamang ay yung bills pagdating sa gastos sa gasolina sa car, maintenance ng bahay, electricity, maonti-onti na lang. In short, ang bills ay less than $500, $400 na lamang. Yung mga ano na lang, property tax sa kanilang bahay. So siguro hindi naaabot ng, siguro maximum na ng nasa mga 10% ng kanilang sahod. 10%, for example, kung kumikita sila ng 6,000, mga 600 na lang. O di ba, ang daming natitake home na. So ang bills ay walang katapusan, pero after 15 to 20 years, it would lessen or greatly reduce kasi naka-adjust ka na. And at the same time, pag 15 to 20 years ka nang dito nagtatrabaho, for sure, sinasabi ko sa iyo, ang iyong 401k at ang iyong mga pension, yung mga retirement plan mo ay malapit nang sumabog sa dami. Joke lang, sana all madaming pera sa 401k. Di ba? Malapit nang yung parang sobra na yung dami, parang secured ka na. Malaki na yung ipon mo, malaki na yung emergency fund mo, well secured. Alam nyo, ito yung masasabi ko. Alam nyo, nung sa last 2 years na nag-aano ako dito sa nagbabakasyon ako, lumalabas-labas ako ng bansa, pumunta ako ng Thailand, Bali, Philippines. Kapag nakikita ko yung mga kababayan natin na galing dito sa Amerika, yung mga may namimita kong nagtrabaho dito for 20 years, 15 years, walang nagsasabi sa kanila na hindi worth it ang mag-Amerika. Wala din akong nakitang mukhang pulubi. Most of them ay nag-check-in sa mga mamahaling hotel, pumupunta sa mga magagandang lugar, nag-travel. In short, worth it ang mag-Amerika. Sinasabi ko sa'yo. Shalak! O diba? So, yung bills na lilesen, hindi kailangang mag-double job. Hindi lang po about education ang benefits dito. Diba? Meron ding iba. Like retirement, lahat-lahat na. So, sa mga nagsasabing kailangang mag-double job, tumigil kayo. Hindi yan totoo. Charis, joke lang yun. O diba? So ako mismo, ang dami ko nang 2 years and 6 months pa lang ako dito, pero ang dami ko nang natatamasang tagumpay at achievement. And all because of that, English. Dahil pag nag-IELTS ako ulit, wala, bagsak to. So I'm very grateful and thankful sa mga opportunity na natatanggap ko or blessings na patuloy kong nare-receive ngayon. So, alam nyo guys, eto ba, about emotion. Ang dami kasing dito, mga about emotion na ganyan. Yung pagdating dito sa Amerika ay sasabihin, ay babalik na lang ako ng Middle East o kaya after 5 years. Ito ang mga naramdaman ko. Guys, sa mga parating pa lang, nag-take ng NCLEX, nag-aantay ngayon sa Pilipinas or papunta pa lang dito this year or early this year. Guys, sinasabi ko sa inyo, for the first 6 months, ang mararamdaman ninyo ay lungkot at panghihinayang. Kasi hindi pa sobrang taas ng sahod nyo, sometimes nag-a-adjust pa kayo, marami pang bayarin. Alam nyo, anong maiisip nyo? I-give up ko na lang ang green card ko at babalik ako ng Saudi Arabia. Babalik ako ng Dubai, babalik ako ng UAE. Pag-abot ninyo ng 1 year, hindi na yan ang mararamdaman nyo. 'Di ba? Hindi na. Alam nyo kung ano mararamdaman nyo? Pag-abot nyo ng second year or more than 1 year, ang mararamdaman nyo ay
babalik ako ng Saudi at magtatrabaho ako doon bilang isang nurse. Kukunin ko lang yung passport ko. Total, 3 years and a half na lang, magiging citizen na ako. O di ba? Yun yung nanon ninyo. Ganon, ganon at ganon. Pero pagtungtong nyo ng second year or more than 2 years ninyo dito sa Amerika at mararamdaman yung parang, ay nako, 2 years na lang or 2 years and a half, magiging citizen na ako. Ito na ang magiging bansa ko. Dito na ako, bibili na ako ng bahay, bibili na ako ng ganito, bibili na ako ng ganyan. I love America. America is my home. O, diba? Nakakaloka. Hindi ko nga naisip na parang lilipat pa ako ng States. Never. Kasi ang balak ko sana, hanggang dito na lang ako sa Dayton. Dito ko na i-spend yung 5 hanggang 6th year ko. And hindi na ako titira dito sa Amerika after ko makuha yung citizenship. Pupunta na ako sa ibang mga lugar, di ba? Ganyan. Pero, lilipat ako ng Houston kasi doon ko gustong magsimula ulit ng panibagong buhay. Gusto ko magsimula doon at parang love ko ng Amerika. Parang I can see myself here in the next 15, 20, or 30 years. Charis! Last year lang sinabi na parang aalis after 5 years. Pero ngayon, parang biglang nagbago ang ihip ng mundo. What's wrong with you, Kan? Anong nakain mo? Na-take mo ba yung mga medicine mo? Siya lang. Dito na, guys, eto na. Malapit na tayong maging isang American citizen. Charis, ang layo pa nga eh. Ano pa lang, nakakaisa, 2.5 taon pa lang. Bisyoso talaga to si Kan. But anyway, dito ko na parang napiling, hi, sana. O siya, sige na, hanggang dito na lang mga beshi. Pero sa pangutana na puro bills lang kami dito, no way. Sa pangutana na kailangan naming mag-double job, no way. Sa pangutana na secondary education, hanggang secondary education lang or education lang para sa mga anak ang benefits dito, maling-mali. Retirement plan, good salary for nurses, basta marunong kang mag-budget, nandito lahat. Everything, 'di ba? Kung meron pa kayong mga tanong, please don't hesitate to PM me or mag-message sa aking personal Facebook account, Kan Masarik. Magsasagot at sasagot ako. Please lang po, wag tayong magbisaya kasi hindi pa ako nakakaintindi ng Bisaya. Pangutana lang talaga yung alam ko, day. Shalak. O siya, sige na, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo or kung wala man kayong natutunan, sana na-inspire ko kayo na wag mawalan ng pag-asa na pumunta dito sa Amerika, 'di ba? Huwag kayong panghihinaan ng loob kasi pag nandito naman kayo ay worth it naman yung pag-aantay at sakripisyo ninyo papunta dito sa land of dream and opportunity. Charis, English yan. O siya, sige na, hanggang dito na lang. Maraming salamat po and have a blessed day. Bye-bye. Sa nangutana pala na kung sino yung crush kong vlogger na dito sa may East Coast. Huwag na nating sagutin. Alam nyo na yon kung sino. Hindi yun masyadong gwapo pero mas lakas yung appeal. Charis, joke lang yun. Sige na, babush na.